tol, good morning. Mayroon tayong bisita ngayon na isa nating taga-suporta sa ating YouTube channel na siya ring nagpagawa ng gamit natin na masakir. At napakaswerte nga kasi malapit lang pala nakapunta siya dito personal. Kaya sabay binindisyon na natin siya para pagdating ng panahon makakapaandar na siya ng mga gamit. Wala nang orasyon gagamitin, bundak na diretso sa gahom. Ito tropa natin, oh. Tropa ni Utol Paraon. Oh. Ito pinagawa niya sa atin na masakir. Yan. One eye, isa mata at isa bibig. Yun ang pinagawa niya sa atin. I-wash out mo muna si Paraon. Paraon, Utol Paraon. Agimat. Shout out. Shout out. Oh. Mayong buntag. Yun, sana nga makalaag ka rin dito, Utol Paraon. Mga kalugar-lugar ba? Oh. Yeah, shout out sa ating mga taga-suporta diyan, YouTube, tsaka sa FB page ko, paki-follow na lang. At dito na part mga tol is mag-umpisa na po tayong mag-worship kay God. Maraming salamat po sa Pero una sa lahat, lahat, bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating kaibigan na si Amigo Nuts. Isa nating kaibigan na mabait, mabuting tao. At siyempre, kay Utol Paraon, agimat ni Paraon. At higit sa lahat, sa ating kaibigan na malupit, kaibigan natin na ngilngig kaayo nga antingero dyan sa CDO. Siyempre, walang iba kundi ang nag-iisang Commander Kerubin. Shout out sa inyong lahat dyan mga tol. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating mga kapatid, spiritual man o hindi, parehas tayong lahat. Pantay lang tayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat tol, sa inyong suporta sa akin. Dito sa channel ko tol, welcome ang lahat dito. May paniniwala man o wala, lahat kayo dito, welcome na welcome. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel tol, welcome ka. Tsaka pakipindot na rin yung bell button at pakapindot ang all para nga lagi kang ma-notify sa mga susunod pa natin na mga video na i-upload. At kung ikaw naman ay subscriber ko na at supporter ko na, tol, welcome back. Good morning. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa akin. Dito na part mga tol is na umpisa na tayong mag-worship kay God. Una, binubuksan natin langit at lupa. At hihingi tayo ng permiso sa kataas-taasang Diyos na may lalang ng langit at lupa, na may lalang ng lahat ng bagay na nandito sa mundo, maging sa atin ng mga tao. Ikalawa, ang pagbukas po natin ng langit at lupa ay isang paraan upang masaksihan ng mga anghel, mga santos, santas, mga patriarkas, at maging sa mga bayani nga tanan. Especially, lahat ng mga elemento, mabuti at masama, ay masaksihan nila ang ating ginagawa. Dahil ang ginagawa po natin mga tol, ito ay pagbibindisyon, dagdag bindisyon sa gamit na pinagawa sa atin ng ating kaibigan na si Yen Ballesteros. Shout out sa iyo tol. At paghingi ng permiso rin sa Diyos Ama, sa mga angheles, sa mga santos at santas, mga patriarkas at mga bayani nga tanan, at maging sa elemento, at higit sa lahat
sa utol natin, sa tuway-tuway na nilagay natin dito, hihingi natin ang permiso at authorization na ang ibig sabihin ay mula ngayon ang araw na to, ang magtatangan sa kanya, ang mag-aalaga sa kanya ay ito ng trupa natin na si Yin Ballesteros. Siya na ang mag-ano sa kanya, magdadala at mag-aalaga at doon na siya gagabay. Ang mga ganito kasi tol is matawag to na bendisyon o kaya blessing. Kasama na dito yung pagkonsagra natin sa isang tao. Kasi itong kaibigan natin na si Ballesteros is although spiritual na siya mga tol. Ibig sabihin hindi natin siya babawasan kundi dadagdagan at pinapasalamat din natin dahil naging ginaguide siya ng mga angheles na makatagpo sa atin. Although maraming mga paraan, kasi ang umpisa kasi niyan is doon niya ako nakita sa YouTube channel ni Agimat ni Paraon, yung kaibigan natin na taga CDO. Kaya maraming salamat din kay Agimat Paraon. Doon nagumpisa, kaya sinubaybayan ako ni Utol Yin Ballesteros hanggang sa tumawag siya sa akin. At ito na nga, ang sinasabi kong dadagdagan natin siya is biblisingan natin siya, bendisyonan natin siya, konsagrahan natin. Ang ibiblessing natin sa kanya ay santulana mga tol. At hindi natin i-discriminate yung iba nating mga kapatid sa spiritual dahil bawat master o founder mga tol is may iba-ibang pamamaraan sa pagbibindisyon sa tao para magbigay ng authorization na ang isang tao ay para maging isang ganap na spiritual. Although yung iba natin mga kapatid sa spiritual, mga founder, mga master, ang pamamaraan nila is merong sa pamamagitan ng pagtaga, step by step. Yung iba naman is papandungan lamang. Yun ay hindi natin pwedeng sabihin mali, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tama dahil iba-iba ang spiritual mga tol. Yun ang paraan nila. Kaya shout out sa inyo mga tol. Kahit anong division ng spiritual, God bless po sa ating lahat. Magpatuloy lang tayo sa ating serbisyo, gumawa ng tama, huwag sa kasamaan. Ang sa atin naman mga tol is iba. Ang pamamagitan natin sa pag-blessing ng tao, pagbindisyon, pagkonsagra para maging isang ganap na spiritual is pagpatik. Hindi literal patik na yung tato, kundi patik gamit ang santulana. Ikukulit natin sa kanyang noo. Hindi lang basta kukulit sa kanyang noo, dahil yung santulana na ikukulit natin sa kanyang noo is minuldi yun mga tol, which is yan yung pinakatagong pulong o salita ng Diyos na mahigpit na ipinagbabawal na pakopyahan o kaya ipagbigay kahit kanino pag once hindi authorize yung tao, dahil yan ay pulong ng cross at pangalan ng cross. Yan yung imiminuldi natin sa katawan ng tao para siya ay maging ganap na spiritual at para kilalanin siya hindi lang ng mga anghel, lahat ng mga elemento yuyuko sa kanya. At higit sa lahat dyan, para ma-authorize siya ng Diyos Ama na isa siyang napili ng kanyang binitawan na instrumento dito sa mundo, na isa siyang napili na kanya. Dahil darating ang panahon, bibitawan natin to si Utol Yin pagka bansay na siya, at
makapagdala rin siya ng mga tao, makapagpatayo rin siya ng mga tao. Kung ano yung ginawa ko sa kanya, yan din yung gagawin niya sa mga tao na makakilala sa kanya at magtitiwala na sa kanya. Dahil tuturuan natin siya kung paano at kung anong gawin para alam niya. At darating yung panahon mga tol na ito na nga yung sinasabi ko kay Otolyin na darating ang panahon tol na makapaggamot ka na ng tao na wala ka ng orasyon na gagamitin. Makabuhay ka na ng gamit na wala ka ng orasyon na gagamitin. At makapagbindisyon ka sa mga gamit na gusto mo, personal man o kaya yung pangbahagi mo lang, na wala ka ng orasyon gagamitin. Bundak na diretso sa gahom sa Diyos nga Amahan, na ikaw na ang magdepende kung ilang trilyon yung voltahe na ilalagay mo sa gamit. Yung 1 trilyon lang tol na voltahe, hindi na basta-basta yan. Napakataas na yan. Napakabigat na yan. Hindi na basta-basta ang voltahe na yan mga tol. Kahit 1 trilyon lang. Paano pa kaya kung darating sa point na magiging sakto na yung ikakarga ko sa katawan ni Otolyin Ballesteros? Sabihin nating pag sinabi kong bundakan mo tol lang 50 trillion voltahe, hindi na biro 'yon, hindi na biro mga voltahe na 'yon. Dalawang klase ang dalawang klase ang patik o kaya tatak ng Diyos Ama, which is ito yung alpha o kaya omega. Ang alpha mga tol, alpha category is yan yung mga anghel na puti. Hindi authorized sa pagpanggamot dahil kung ikumpara natin dito sa mundo ng mga mortal, ang mga anghel na puti is yan yung mga civilian. Pero ang itinatak natin ngayon kay Otolyin Ballesteros is omega, which is ito yung anghel na itim. Hindi itim masama, kundi guerrero, pangkumbate general, warrior talaga. Kung ikukumpara natin dito sa mundo sa mga mortal, ito yung mga soldier of God, mga army. Yes tol, ito yung mga anghel talaga na pangkumbate. Ito yung mga anghel na mga matataas na level dahil mga warrior. Kaya ang tinatak natin sa kanya, ginawa natin siyang omega dahil sabi niya nga ay dati daw nakapanggamot na siya. Tama naman yon, okay naman yon, wala tayong problema doon. Pero ang concern ko lang, tol, wag kayong basta-basta manggamot na hindi talaga kayo dumaan sa insaktong procedure. Kasi ang panggagamot tol is hindi biro. Ang panggagamot tol is yan, power to power yan. Power to power yan mga tol. Kaya yung ibang mga gamot takot na takot matatakot sila bumangga ng bumangga sa mga taong may sakit kasi ang kinakatakutan nila dyan baka ang kumulam ng taong yan is mas mataas pa sa kanila, talagang mag-RIP talaga sila pagka ganon. Kaya ito tol, ang omega tol, pag once ikaw ay isang omega, anghel na girero, panggubatan tol, kahit sino pang mga sungayan yan na mga mangkukulam, yoyokbot yan sa'yo. Dahil kung ano yung gagawin nila sa iyo ng mga tira, kahit ano pang gawin nilang mga orasyon, palipad hangin na ititira sa iyo, babalik at babalik sa kanila yan. Hindi ka tatamaan, walang makapapinsala sa inyo dahil ikaw ay isang panggubatan. Anghel ng Diyos Ama na itinatag dito sa mundo sa mga mortal, binigyan niya ng authorized para magtanggol sa mga tao at manggamot sa mga taong may sakit na ginawa ng sakit ng mga masasama. At dito na part mga tol, kinonsagrahan na natin yung gamit niya bago natin sa kanya i-release. Ang nilagay ko dito sa gamit niya mga tol is 150 trillion voltahe. Ganyan kalakas tol ang gamit.
na panggirero. 150,000 trillion voltahe. Yan ang voltahe ng mga gamit ng mga girero, tol. Kaya sinasabi ko sa inyo na sa aking mga gamit, mga tol, walang kahit na sino ang makapagpapaandar niyan. Dahil ang pinapaandar ko sa gamit ko, mga tol, is hindi orasyon, kundi diretso bundak ng gahom sa Diyos Amahan na trilyon yung voltahe. Kaya itong gamit ko, sinasabi ko rin na pag sayo mapunta, sayo lang talaga aandar, at hindi na yan aandar sa iba. Nakawin man o mawala, hindi yan mapakinabangan. Bagkos, kumakastigo pa nga yan. Hindi na nga aandar sa'yo, kakastiguhin ka pa. Yan ang totoo, mga tol. At dito na part ay tatatakan natin siya sa noo ng santulana. Ito na yung sinasabi ko, tatak ng Omega, patik. Para i-authorize na magiging ganap siya na spiritual talaga. At siyempre, hihingin mo natin sa Diyos Amahan, i-endorse natin siya sa Diyos Ama, sa mga angheles, santos ug santas, at saka sa mga bayani nga tanan. At saksi dyan, ultimo, yung mga elemento, masama o mabuti. Kaya, ang Omega, mga tol, walang kahit na sino mga elemento ang makapinsala dyan. Titipas talaga yan sila. Yuyukbo talaga yan sila. Rirespetuhin ka talaga ng mga yan. Lahat ng mga elemento na hindi nakikita ng mga tao, ng mga mortal, ng mga tao na ordinaryo. Ang ginagawa nga natin dito, mga tol, bago pa natin siya patikan is itatayhop ko muna sa kanya yung mga mabibigat na mga orasyon. Kumbaga ipapasunop natin sa kanyang katawan. At ang patik, mga tol, pagkatapos natin siyang tatakan sa noo ng santulana, patik ng Omega, ang ilalagay ko muna sa kanyang katawan is 50 trillion voltahe na gahom. Ang ibig sabihin yan, mga tol, kahit sa aktualan nga kumbate, kahit mawala man yung gamit niya sa katawan, hindi siya mapapatal. Bakit? Kasi may min power siya sa katawan niya, mayroon siyang natural na nasa katawan niya na talaga. Kaya ang taong napatikan ng santulana Omega, kahit kaninong formula ang hahawakan yan, mga tol, kahit kaninong formula o mga orasyon ang bibindisyonan niya, aandar yan lahat. Ang pinagkaiba, ang sa akin na formula o orasyon, hindi mapaandar ng iba. Yun yung pinagkaiba, mga tol. Kahit anong gamit, mga tol, mapaandar, malagyan, mapapasukan ng kapangyarihan, mabubuhay kahit anong gamit. Pinapapasok ko muna, tinatayhop ko muna sa kanya dito yung mga mabibigat na mga orasyon, which is yun yung mga orasyon na talagang mga pangkumbate general talaga. Para pagdating ng panahon, bago ko sa kanya i-release yung mga orasyon na yun, is madali niya lang makain o kaya mamemorya. Kasi pinapamolds ko na sa katawan niya, tinatayhop ko na yan. At pagkatapos natin siyang mapatikan, mga tol, ng santulana, pahihingiin natin siya sa Panginoon ng pasasalamat heartedly, na pasalamat sa Diyos Ama dahil natagpuan niya ako dito
sa kung saan ako nakatira. At siguro, yun na nga ang sinasabi ko na yung mga panalangin niya ay sinasagot na sa Diyos Amahan. Kasi may mabuting puso kasi itong si Otolyin Ballesteros mga tol. Kaya ganun na lamang na nasumpungan niya talaga ako. Kasi hindi talaga ako tol nagpapakilala eh. Kahit sino nga mga founder ang makaharap ko tol, hindi talaga ako magpapakilala na ganito ganyan. Wala. Dahil hindi ko naman kailangan sabihin pa yan sa mga founder o mga master na ako ay isang founder din. Hindi ko na kailangan sabihin yan dahil ang isang tao tol, pagka totoong founder, pagka legit na master, pag magkatabi lang kami niyan, mararamdaman niya na talaga yun. Kung ano rin ang meron ako. Minoldi yan mga tol. Pulong ng cross at pangalan ng cross. Yang dalawa pa lang yan tol. Pangkalahatang proteksyon na yan. At pwede rin gamitin sa panggagamot. Kasi nga, salita ng cross at pangalan ng cross. Makikita nyo tol ang sinasabi kong patik o kaya tatak sa pinadayag 6, 1 hanggang 13. Diyan nyo makikita kung ano ang ibig kong sabihin. Na pag ikaw ay isang pinatikan ng Diyos, ikaw ay isang tinatakan ng Diyos sa noo mo, walang kahit na sino man ang makapinsala sa iyo. Lahat ng mga elemento, mabutit, masama, yukbo yan sa iyo lahat. Sasaludar sa iyo yan lahat. Kaya pag once ikaw ay manggamot, kahit sino pang mga sungayan ang ma-encounter mo na sumasanib sa mga tao, na nagpinsala sa mga tao, yuyukbo at yuyukbo yan. Rerespetuhin ka talaga ng mga yan. Kaya nga, tayo na mga sundalo ng Panginoon, army ng Panginoon, panggubatan, hindi rin natin i-discriminate yung mga masasamang elemento. Bagkus ikakausapin lang natin sila ng mahinahon, masinsina na pakikiusap. Kumbaga, wag din natin silang basta-basta na bigwasan kaagad. Kung kaya pa naman maariglo. Kasi yung mga yan tol is may mga hari din sa kanila na naghahawak sa kanila eh. Kumbaga, idadaan lang muna natin sa mga hari, sa 3 hari ng mga elemento. Tatawagin natin yung 3 hari ng elemento at i-endorse natin dun sa kanila na yung tao mo, pakiusapan mo yan dahil naminsala. Pero pagka hindi talaga madala, pagka ang isang elemento talaga na sumanib sa tao ay matigas ang ulo, kumbaga ipapairal niya talaga ang kalukuhan niya, at pati ikaw na gumagamot ay hindi na niya respetuhin, pwede natin yan ipasok sa mga botelya. Pwede natin yan ikulong kahit saan at parusahan natin yan. Kasi tayo na mga general, tayo na mga gerero, authorized ng Diyos na pumatay ng mga masasamang elemento. Lahat niyan may authorized. At lahat yan may consideration. Dito mga tolis, patapos na yung bendisyon o blessing na ginagawa natin. I-congratulate na natin to si Otolyin Ballesteros. Pero sa ngayon, hindi pa siya authorized tol na makapag-blessing ng mga gamit, makapagpaandar ng mga gamit. Kasi nasa level 1 pa lang siya eh. May panahon din yan na pag sinabi ko nga tol, pwede ka na mag-blessing ng gamit, pwede ka na makapagpaandar ng gamit. Yan din yun ang panahon mga tol na pwede na siyang sumabak sa mga gamutan kahit sino pang kaharapin niya na mga elementong masama, kahit mga sungayan pa yan. Pero yung mga mangkukulam tol, basic lang yan. Basic lang yan ng mga kalaban, basic lang yan ng mga ano. Pero wag natin silang i-discriminate. Tuturpahin pa rin natin sila. Kumbaga, yan ay isang pakitang pagrespeto. Pero pag sila ay walang respeto, itirahin na natin yan pagka matigas-tigas pa yan. Yun lang mga tol. God bless po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pagsuporta. Mabuhay tayong lahat mga tol.